Like and Ay, subscribe, grabe. thank you. Nakakapagod mga partner. Sa isang buong araw na naman, biyahe na tayo papunta sa bahay ng customer na bumili ng wardrobe cabinet. Sandali lang at eto na, bye! Dahil malapit nga lang bahay ng customer, punta ko agad. Hindi ko alam, nandito pa pala ito sa baba. Hindi pa pala ito nakakaakyat. At nakita ko ang hagdanan. Spiral pala. Hirap iakyat yan mga partner. Kaya tinignan ko muna ang itaas bago ko iakyat isa-isa. Titingnan ko kung kasya ba lahat. At kung kaya rin magbuo, pahiga. At naiakit ko na nga po ito mga partner. At ang buksan ko na po ang box B. Hinanap ko kagad ang mga box ng accessories. Medyo matagal nga lang ito gawin dahil hindi ko alam kung paano umpisan dahil medyo masigit ang area ng pagbubuhan. Kaya fast forward na po natin. Kung napapansin nyo, medyo madilim sa pinagbubuhan natin kaya nakita nyo nagtuturo ako. Kaya yun, pinabuksan ko kay sir yung ilaw at inanda ko ng mga gamit. Sa part na dito ay dito po ako naglalagay ng mga accessories sa mga parts ng mga cabinet. Kaya ako po yung umpisahan to dahil ito po ang pinaka-umpisa at basic na gagawin dapat. Tingnan na mabuti ang mga bawat butas. Kung mapapansin nyo po, kinuha ko na po ang mga drawer at tinignan ko mabuti, may nakalimutan akong ilagay na railings sa right panel po. Ayan po, kinakabit ko na po yan, then itinaas ko na po, kinabitan ko na po ng mga black tox po. Ayan, yan, then handrail, then kinabitan nga door handle yan. Ayan po, kinabitan ko na rin po yan na susi. Yan. Then after nan, binuo ko na po muna yung drawer bago po ako mag-proceed doon sa cabinet na malaki. Yan. Ay kailangan po medyo malinis ang pagbubuhan. Yan. Pagdikit lang po gamit po ang martilyo at pako. Backboard po yung manipis na yan. Kabit ang railings yan. Tatlong pinto po yan, dalawang pintong malaki, then isang pintong maliit lang po dahil 3 doors po and 3 drawers po siya. Yan po. Same procedure lang din po yung ginawa ko sa malaking pinto na yan. Yan po, then nilinis ko po dahil ganito po bubuuin sa